Pinagloloko ba tayo ng NASA? Katulad na lamang ng nasa video, ang mga astronauts di umano ay lumulutang habang ini-interview. Pero bakit may tali? At naputol pa nga. Ito naman ang unang footprint di umano sa pagtapak sa kauna-unahang pagkakataon sa buwan. Makikita na tila may mga guhit ito. Pero nang ito ay pag-aralan ay halos flat lang pala ang ilalim ng sapatos na ginamit ng mga unang tao na nakapunta di umano sa buwan. Fake nga ba ang mga ito? Gaano ka-credible ang mga impormasyong pinalalabas ng NASA? Dahil maraming mga teorya ang nagsilabasan patungkol sa kalawakan, sa maraming taon nang nakalipas, bakit tila konti na lamang ang ipinapasa publiko ng ahensya? Parte kaya ito ng kanilang mas malaking plano? At sa dami ng mga conspiracy theory, alin-alin kaya ang hindi malayo sa katotohanan? Isang hamak na teorya lamang ba ito o parte na ito ng realidad na ating tinitirhan? Narito ang 6 na conspiracy theories tungkol sa kalawakan. Ang NASA o National Aeronautics and Space Administration ay US government agency na responsable sa pag-aaral sa science and technology na may kaugnayan sa air and space. Si James Hubble, noong January 1, 1925, gamit ang kanyang telescope, nadiskubre nito ang kakaibang gas formation sa langit. Ito ang pinakaunang scientific breakthrough na nagpabago sa pananaw sa kalawakan. Ang pagkakaroon naman ng pinakaunang space exploration gamit ang Sputnik 1 ay noong October 4, 1957. Magmula noon, sunod-sunod na at marami pang ibang bagay ang nadiskubre sa ating kalawakan. Pero sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya at mas advanced na mga space explorations sa nakalipas na maraming taon, alam mo ba na sa buong universe na alam natin, 5% pa lamang ang nadidiskubre. Wala pa sa tuldok ang dami ng mga impormasyon na ating nalalaman tungkol sa kalawakan. At bukod dito ay iba-iba pang impormasyong ibinibigay sa publiko. Narito ang 6 na conspiracy theories. Number 6. Fake Apollo Moon Landing. Isa sa pinakasikat na scientific discovery ang Apollo Moon Landing noong July 20, 1969. Ito ang pinakaunang pagkakaapak sa buwan sa buong kasaysayan ng tao. Ipinagdiwang ang tagumpay na ito sa buong mundo. Ngunit sa kabila nito, mangilan-ngilan pa rin ang hindi naniniwala at nagdududa sa katotohanan ito. Hinahamon nila ang lehitimo ng pangyayaring ito gamit ang mga argumento tulad ng hindi pagkakatugma ng mga litrato, kilos at anino mula sa ilaw. Naniniwala ang mga ito na ito ay isang malaking illusions lamang mula sa mga otoridad. Sa kabila nito, matagal nang pinagwalang bisa ng NASA ang mga espekulasyon na ito gamit ang mga ebidensya. Tulad na lamang ng argumento kung bakit walang bituin sa litrato. Ayon sa NASA, ito ay pareho lamang sa rason kung bakit walang bituin na makikita tuwing umaga. Ang matingkad na ilaw sa moon ay natatakpan ang mga bituin na maaaring makita sa litrato. At ang isa pang tanong ng marami, ang unang kuha ng paglanding sa buwan. Sino ang kumuha nito? Samantalang wala namang nauna sa Apollo 11 sa buwan. At kahit ang pagbabalik nito sa Earth, sino ang naging videographer ng clip na ito? At wala rin namang naiwang kamera sa buwan. Fake moon landing nga ba ang naganap? Number 5. Peke ang NASA. Sa modernong panahon na ito, may mga tao pa ring naniniwala na peke ang NASA. Sinasabing ang ahensya na ito ay nagpapalaganap lamang ng fake news patungkol sa space exploration. Sinasabi rin nila na ang tanging trabaho lamang ng NASA ay magpalaganap ng mga hindi totoong kwento tulad na lamang ng moon landing. Sinasabi rin na ang mga litrato ng Mars, Pluto at maging ang Earth ay mga computer-generated image or CGI lamang. Matagal nang tinapos ang fake news na ito. Ang NASA ay isang lehitimong ahensya ng USA matapos mapirmahan ang National Aeronautics and Space Act noong 1958. Ginawa ito upang magsaliksik sa loob at labas ng atmosphere ng mundo. Mula noon, nakapag-launch na ng mahigit 100 satellites sa orbit ng Earth, Moon at sa iba pang parte ng universe. Pang-apat, alien research sa Area 51. Isa ito sa pinakasikat na conspiracy theory sa mundo. Marami na ang naiintriga sa Area 51.
Marami ang nagtangka na pasukin at alamin kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa loob nito. Ngunit dahil sa 24-hour surveillance nito, wala pang sibilyan ang matagumpay na nakakapasok dito. Ang Area 51 ay isang US Air Force military installation sa parteng timog ng Nevada. Highly classified ang nasa loob nito. May isang lalaki noong 1989 na si Robert ang nagsasabing dating empleyado ng Area 51 at ayon sa kanya, kumpirmado ang alien sa loob nito. Sa katunayan, nakita di umano nito ang litrato ng autopsy ng alien sa loob ng pasilidad. Sinasabi din na ginagamit ng gobyerno ang pasilidad upang ma-examine ang nakuhang alien spacecraft. Hanggang ngayon, hindi pa rin nililinaw ng gobyerno kung ano nga ba ang nasa loob ng Area 51. Sinasabi naman ng iba na ito ay isang top secret facility lamang ng mga armas ng US Air Force. Number 3. Mga mukha sa Mars. July 25, 1976, nakuhanan ng Viking 1 orbiter ng NASA ang mga mukha sa Mars. Malinaw ang pagkakakuha nito sa Cydonia region ng planeta. Sinasabi naman, di umano ng mga tao na ang mga mukhang ito ay iniwan ng mga alien bilang isang ebidensya at ipinapaalam sa atin na sila ay totoo. 2 tila mukha ang nakuhanan sa planeta. Ngunit sabi naman ng NASA, ito ay mga bulto ng mga bato lamang at dahil sa anino, kaya nagmukha itong isang alien o mukha ng tao. Kinuhanan ulit ito ng litrato ng NASA noong 1998 at 2001. Dito nakumpirma na ang mga mukha sa Mars ay tanging mga bato, ilaw at anino lamang. Number 2. Secret Lunar Base. Pinakasandamakmak na nabubuong conspiracy theory ang patungkol sa buwan. May nagsasabi na hindi lamang natin napuntahan ng moon, kundi nakapagtayo na rin tayo ng isang sekretong lunar base. Nabuo ang teoryang ito dahil ang moon ay nasa tidal lock sa Earth. Ibig sabihin, dahil sa paghina ng pag-rotate o pag-ikot ng buwan, milyong taon na ang nakakalipas, ang palagi lamang nakikitang parte ng moon ay isang parte lamang na palaging nakaharap sa Earth. Sinasabi na ang malalim na bahagi ng moon o likod nito ay tinatago ang enggrande at pinaka-advanced na secret base ng gobyerno. Maraming satellite na ang nakapaglakbay at nakaikot sa moon. Ang Apollo mission ay nakakuha na ng maraming litrato ng likuran ng bahagi ng buwan at hanggang ngayon, wala pa rin itong nakikitang secret lunar base ayon sa teorya. Number 1. Flat Earth Theory. Ito na ata ang pinakasikat at pinakamalaking conspiracy theory sa mundo. Marami ring mga tao ang naniniwala dito. Sa kabila ng dami ng mga litrato, space exploration at siyensya, pinipili pa rin ng mga flat earthers na paniwalaan na ang mundo ay hindi bilog. Malaki ang grupo na ito. Naitatag ang Flat Earth Society noong 1956 sa ilalim ni Samuel Shenton at hanggang ngayon marami pa rin itong miyembro. Pinaniniwalaan nila na ang mundo ay isang flat disk na maaaring hugis bilog o parisukat. Ayon sa kanila, dahil sa hindi nila makita gamit ang kanilang mga sariling mata ang bilog na mundo, alam nila na ang mundo ay talagang flat. Maraming mga argumento ang Flat Earth Society. Ngunit sa kabila ng pagsasawalang bisa rito ng mga dalubhasa gamit ang siyensya, mas pinipili pa rin itong hindi maniwala. Totoo na limitado pa lamang ang ating nalalaman. Sa kabila ng patuloy na paglaganap at pag-unlad ng siyensya, kulang pa sa tuldok ang ating nadidiskubre sa laki ng ating kalawakan. Maaaring hindi lahat ng impormasyon ay hindi sa atin sinasabi. Ngunit kung ibigay man ng NASA ang buong katotohanan, handa na kaya tayo sa maaari nating malaman? Ikaw, ano ang sa tingin mo ang totoo at hindi? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at huwag kalimutang i-share sa iba. Maraming salamat at God bless!